po ang senador na napiling ipatakbo. Yan po ako, Attorney JV Hinlo, numero 30 sa balota. Ako po yung nakakuha ng numero ni Tatay Digong Duterte. 30. Duterte. Attorney, marami pong nagtatanong sa mga taga-subaybay natin. Obvious naman po na malakas po ang PDP, no? Kung sakasakali kung pasok na po kayo, no, sa election or panalo na po kayo, ano po ba yung magiging prioridad na magiging sector or magiging batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino? Yung lagi ko pong dala yung tatlong programa kung saan sa tingin ko yan yung immediate na kailangan natin. Pero preparado na rin ako sa iba. No? Pero yung tatlo, yung sa anti-corruption natin, immediate. Kasi kayo, kahit testigo kayo sa corruption, takot ang marami na maging complainant at gumawa talaga ng affidavit. Kasi pag gumawa ng affidavit at maghahain ng kaso sa ombudsman, babago yung buhay ng witness, ng complainant. Natatakot sila, baka patayin sila, baka baliktarin ang kaso, baka gagawa ng pekeng testigo at mababaliktad ang kanilang buhay at karamihan walang pera para kumuha ng magaling na abogado. So, ano yung solusyon natin para naman malabanan natin ang korupsyon? Aking imumungkahi na amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, at Foreign Currency Act kung saan bibigyan natin ng kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga sa bank account at tagong yaman ng lahat ng public officials kahit walang court order. Kung wala kaming itinatago, di buksan natin lahat, pero dapat ito'y pantay-pantay. Hindi pwede na, dito pwede, doon hindi pwede. Hindi pwede voluntary sa'yo dahil ikaw nagmumungkahi. Sa amin hindi, dahil hindi kami nagmumungkahi. No, lahat tayo. Para matigil na yung korupsyon, o kung hindi man natin masugpo ng 100%, mahihirapan sila itago yung tagong yaman. Yung pangalawa na king mungkahi, yung labanan ang kahirapan. Maraming panukala na paano matulungan ang mga mahirap. Yung karamihan na panukala nakasang-ayon sa ayuda. Ililibre na lahat ng pangangailangan ng tao, ng mamamayan. Okay lang yun sa talagang mahirap, yung walang panggamot, edi free hospitalization, walang pang-eskwela, free yung scholarships, no, sa free education. Meron naman tayo, libre naman yung pag-government schools, libre na ngayon yun. Yung iba naman, sumusobra, abuso, may libreng cake, may libreng sine. Yung mga hindi pangailangan na gastusin, doon nila nilalagay. Pero yung tanong ko, sa bilyon-bilyon na gastos ng gobyerno, sa bilyon-bilyon na ayuda, nagbago ba ang buhay ng mahihirap? Yan yung tanong. Wala. Hindi. Bakit? Yung kasagutan sa kahirapan, trabaho. Yung kasagutan sa kahirapan, yung nagtatrabaho may sapat na sweldo na maiuwi sa kanilang pamilya. Hindi naman pwede yung may trabaho nga pero hindi naman sapat ng sweldo. So, yung regular na may sweldo ka 15 at 30, may retirement and pension plan. So, yan yung kasagutan sa kahirapan. Yung mga sa senior citizen na wala pang retirement pension plan, tulungan natin sa ayuda. Yung mga PWDs na hindi makatrabaho, tulungan natin na ma-priority sila sa trabaho or yung kanilang mga kasama sa bahay o kapamilya, mabigyan ng priority makakuha ng trabaho. So, yung general rule, yung solusyon natin, trabaho. Yung mga sektor na nangangailangan ng tulong, ituloy natin ang ayuda. Now, paano mangyayari ito? Turo sa akin ni Yusek Benranque, sabi niya, industrialization. At yung state-managed farming. Tama ka, Ben? Oh, what do you mean by industrialization? Ang mga factories, dapat dito sa loob ng Philippines. Yung bumubuhay sa ating ekonomiya, alam niyo kung ano? OFW. Kung walang OFW, baka bagsak na yung ating ekonomiya.
Pero masamang sinyales yan na ang daming OFW. Ibig sabihin, walang trabaho o kulang ang trabaho sa Pilipinas. Dapat ang ating mga leader mag-isip paano natin tularan ang Singapore, paano natin tularan ang South Korea, paano natin tularan ang Japan, paano natin tularan ang China. Hindi yung isip ayuda. Ayuda na yung utak ng mga politiko natin. Picture, sip-sip, picture. Kayong mga mamamayan Pilipino, bago ang dala ni Atty. Hinlo, ang Pilipinas dapat gumagawa ng sariling armas, sariling makinarya, sariling gamot, sariling vaccine, sariling damit. Dapat dito gawin para ang trabaho dito sa loob. At maraming manggagawa na walang trabaho ngayon, tambay. Hindi magkakatrabaho. What should we do then? We amend the procurement law na mapaboran ang Philippine-made products na kahit mas mahal, mapipilitan ng gobyerno sa bidding na bibilhin ang Philippine-made. Yan po, isang bahagi yun. Yung pangalawang bahagi, state-managed farming, state-managed fishing, yung problema sa agrikultura. Bakit naghihirap ang magsasaka at mangingisda? Bakit pinakamahirap na sektor ang magsasaka at mangingisda? Dahil ang traditional na tulong ng mga politikong binoboto ninyo na traditional ang pag-iisip, yung traditional land reform, yung kanilang kasagutan, cooperative yung kasagutan, bilyon-bilyon yung ayudang nabibigay taon-taon, hindi nakabigay ng permanenteng solusyon sa kahirapan ng magsasaka at mangingisda. Pagkatapos, iboboto nyo yung recycled senators, iboboto nyo yung paulit-ulit na senators dahil magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mag-acting, at kaming mga abogado, kapit na lang kami sa dulo, na parang mananalo kami, parang hindi rin. Dapat Pilipinas, mag-isip kayo. Bakit pinalakas ni Tatay Digong ang PDP Laban? Bakit pinuno niya ito ng 5 abogado? Bakit nandyan si Atty. Jimmy Bondok, Atty. Raul Lambino, nandyan si Atty. Vic Rodriguez, nandyan si Congressman Atty. Rodante Marcoleta, at nandyan ang nag-iisang senador ng Visayas, Atty. J.B. Hinlo. Kasama ko si Caben sa MRRD NECC, Marco Polo 15. Bakit Caben nandito si Atty. Hinlo? Ibig sabihin, nakita ni Tatay Digong na mapagkakatiwalaan ang isang katulad ko. Hindi yumaman. Hindi nag-abuso sa pwesto. Pero, nandito ngayon, pinasali kasama ng 4 na abogado, 5 kami. Tutulungan namin ang 5 ring naming kasama na hindi abogado. Pero mga Duterte supporters, mga PDP Laban supporters, kailangan na manalo ang 5 abogado ng PDP Laban. Sinong ilalaban natin sa kabila? Ilalaban nyo sa administrasyon kung wala yung mga abogado. Sino? Sa ngayon, may 3 tayong senador. Hirap sila. Ang Pangulo ng PDP, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, very popular. Nandyan yung dating PNP chief, Senator Bato de la Rosa, matapang. Pero iba ang training ng abogado. Huwag niyong kalimutan, isama sa 10, walang laglagan. Importante po na yung 5 abogadong manalo. So ano yung solusyon sa kahirapan? State-managed farming, state-managed fishing. Ano ibig sabihin nun? Yung gobyerno, nasyonal, lokal, dapat pumasok sa negosyong agrikultura at pangingisda. At pag pinasok yung negosyong agrikultura at pangingisda, maraming trabahong magagawa. Pag government lands, imamanage ng gobyerno at hindi na ipamimigay sa land reform. Dahil yung land reform failure.
Bigyan mo ng 1 hektarya ang magsasaka. Pagkapit sa patalim, ibibenta niya 1 hektarya sa mayayaman at subdivision developer. Yung mangingisda, binibigyan ninyo ng bangka. Yung bangka ba kasagutan sa kahirapan niya? Bakit sinasabi pinakamahirap na sektor mangingisda? Yung gagawin dapat ng gobyerno, sumali sa malakihang negosyong pangingisda. Yung mga four-signer malalakihan at empleyo ang mangingisda. May sweldo. Trabaho. 15 at 30. Gaya yung trato nyo sa sundalo, sa pulis. Ganyan dapat ang itrato natin sa magsasaka at mangingisda. May retirement benefit sa GSIS. Yun po, kahit may COVID, kahit may bagyo, may trabaho sila. Work from home. Magsasaka, mangingisda, importante. Yung panghuling programa ni Atty. Hinlo, reforma sa edukasyon. Kabrad, yun ba sa academics? Hindi. Ang ibig kong sabihin, values formation. Turuan natin ang ating kabataan, mahalin ang ating bayang Pilipinas at kapwa Pilipino. Love of country, hindi yung love of United States, love of China. Hindi yon. Dapat love of the Philippines. Sino ba yung pro-China? Wala namang pro-China. Tanungin mo naman sila, may pro-US, ang dami sigurong sasagot. Kasi ang ganda ng sini sa Hollywood. Kayo, na kumukontra sa China, kayo, na sabi nyo pro-US kayo, bakit hindi kayo maging pro-Philippines? Gusto nyo ba may gera sa West Philippine Sea? Gusto nyo ba mangangkat ng gera? Mag-isa kayo. Wala kaming visa sa pang-Amerika. Yan yung totoo. Iwasan natin ang gera. Huwag tayong kumampi sa China. Huwag tayong kumampi sa Amerika. Kampihan natin yung ating mga asawa. Ilan ba asawa mo? Isa lang. Kampihan natin ang ating asawa, ating mga anak, ating neighbors, ating pamilya, ating syudad. Iwasan natin ang gera. Kailangan mag-usap sa West Philippine Sea. Now, sabi ko nga, values formation, educational reform. From grade 1 to college, let's introduce the subject, love of family, love of community, importance of education and study techniques, Philippine territory and defense, human rights, dangers of illegal drugs, a study of prison life. Bakit i-studyoan natin yung buhay preso? Para matakot yung kabataan gumawa ng masama. Iba pa, yung what is the economic program of the government for the next 10 years sa kolehiyo? What else? Financial literacy. Third year, the dangers of corruption. Last year, what is taxation, custom duty, estate tax, and how to file an income tax return. At kung ano pa yung subject na gusto nyong ilagay na sa tingin yung makakabuti sa kabataan. Yun po, ang haba eh. Yung tanong nyo, nagtanong kayo na prioridad ko, yun eh.